Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Magandang araw mga health checkers. Nakikiisa ang Health Check Plus sa pagbati sa ating mga atletang lumahok sa Paris Olympic Games kamakailan lamang, lalong-lalo na kay double gold medalist na si Carlos Yulo at mga Olympic medalist na boksingerong Nesty Petesio at Ira Villegas. Siyempre, kung hindi ayos ang kalusugan, hindi maaaring mag-qualify at manalo sa number 1 sports competition ng mundo. Alam nyo, galing sa mahirap na pamilya si Kaloy, taga Leverisa yan, dito sa Maynila. Pero nagpunyagi at nagwagi. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang isang sakit na laganap pa rin lalong-lalo na sa ating mga komunidad sa mga informal settlers. Ito po ang tuberculosis o TB. Ngayong buwan ng Agosto, ang Health Check Plus ay nakikiisa para iangat natin ang kaalaman tungkol sa sakit na TB. Ang dagdag kaalaman ay makapangyarihan laban sa mga sakit tulad ng tuberculosis. Taon-taon, sinasabing mahigit na 10 milyon ang tinatamaan ng TB sa buong mundo. Isang malaking hamon sa mga bansa tulad ng Pilipinas ang sakit na ito, lalo pat ang tuberculosis ay tumatama pa rin sa mga malaking bahagi ng ating populasyon. Bata man o may edad, babae man o lalaki. Mapalad po tayong mapaunlakan muli ng ating panauhin ngayon, isang pulmonary medicine specialist mula sa Tuguegarao City, Cagayan. Mga health checkers, ang susunod nating guest ay suki ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Siya po ay isa sa mga unang expert na panauhin natin na nakapanayam noong panahon ng pandemic. Welcome po muli dito sa Health Check Plus, Dr. Rederick Ian Reyes. Doc Ian, bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. Magandang araw po sa inyong lahat, ating mga health checkers, at magandang araw din, Teacher Ellie. Salamat sa pagkakataong ito ulit. Salamat din po sir at nabigyan niyo po kami ng oras, no? So, umpisan na po natin ang panayam, Doc Ian. Marami daw po sa ating mga kababayan ay may sakit pa rin ng TB. Ano po ba yung mga dahilan sa pagkakaroon po ng TB? Una sa lahat, sasang-ayunan ko yung statement mo na dumami. Mukhang dumami nga po ang mga may kaso ng TB sa ating bansa. Sa pinakahuling datos po, mahigit 700,000 ang estimate nilang may active tuberculosis sa ating bansa. Ang mga sanhi po ng tuberculosis, siguro marami na may alam, ay yung microbiong Mycobacterium tuberculosis. Isa itong mikrobyo na nagtatago unang-una sa baga at maaari din pong kumalat sa ibang parte o organs ng katawan. So, hindi lang po sa pulmon o sa baga ito maaaring magdulot ng sakit. Maaari kong magdulot ito ng sakit sa lahat ng organs o bahagi ng katawan. Yun po pala yan, Doc Ian, no? So, hindi lang pala baga ang pwedeng maapektuhan ng TB. So, Doc Ian, ano po ba yung mga dapat na bantayang mga sintomas ng ating mga health checkers patungkol po dito sa tuberculosis? Okay, karamihan sa ating mga may active na tuberculosis, madami sa kanila ang unang-una inuubo, nilalagnat, nanghihina ang katawan, masakit ng dibdib o likod, nangangayayat, at kung malala na ang sakit, madaling mapagod. So, pag ito po ay nangyayari, may simptomas po kayong mga ganito, isa o dalawa na magkasama na mahigit sa 2 linggo, sana po magpa-suri na po sa manggagamot o sa pinakamalapit na health center. Ito po pala yung mga babantayan natin, Doc Ian, no? Lalong-lalo na kung
higit sa 2 linggo na mas mainam talaga na magpatingin na po sila. Opo. Iyan nabanggit natin kanina na lahat ay naapektuhan ng TB, no? Babae man, bata man, lalaki man yan, no? Wala pong pinipili ang TB. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat po. Mayaman, mahirap. So, yung statement kanina na madalas siya sa mga low-income areas, hindi ho siguro dahil mababa ang income o mahirap sila, ngunit yung environment ho kasi nila. So kung papayagan niyo akong i-discuss, ang mga high risk po, yung mga babantayan nating mga tao na maaari o mataas ang chance na magkaroon ng TB, unang-una po, syempre po, yung mga healthcare workers na nagtatrabaho sa mga TB ward at saka mga TB clinics. Kaya kailangan pinag-iingat sila. Pangalawa po, yung mga tumitira sa mga lugar na pangit ang ventilation, enclosed o dikit-dikit na lugar. So kasama po dito yung tumitira sa maliliit na bahay. Kasama rin po dito yung mga sinasatawag natin yung mga person deprived of liberty dahil sa mga detention areas nila. Kadalasan siksikan. Yung mga patients po ng mental institutions dahil sa atin nga po, magkakalapit din, siksikan din po madalas. Yung mga patients po na poorly nourished dahil nga ho hindi nakakakain ng tama, mahina ang katawan. Kasama rin po dito yung mga persons living with HIV o yung mga infected with HIV. Mga diabetic patients, lalo na kung poorly controlled yung diabetes nila. At saka isasama na rin natin dito yung mga pasyenteng nag-chemotherapy dahil bumabagsak din po ang kanilang immunity. So, yun yung mga high-risk individuals na tinatawag natin. So, may nabanggit si Doc Ian, mga health checkers, no, na walang pinipili ang tuberculosis, pero meron tayong mga nabanggit ngayon na mga populasyon na maaaring may high risk na mas mataas po yung chances na mahawa sila, madali silang mahawa. Mas madaling mahawaan ng tuberculosis. So, salamat po doon sa information natin na yun, Doc Ian. Doc Ian, alam niyo po bilang health checker, madalas na parang agam-agam sa pagpapatingin ay hindi alam kung ano ba yung gagawin, no? Kapag nagpatingin na po sila. Ano po ba yung mga diagnostic options o mga test para ma-confirm po kung TB na po ang meron ang isang tao? Okay. Ang lahat ho ng health centers at saka lahat ng government-owned hospitals, kahit na yung pinakamababang district hospital, ay may kakayahan para mag-diagnose at mag-treat. Karamihan sa kanila, mag-treat ng tuberculosis. So ano yung mga tests na usually kinakailangan? Unang-una, kailangan ho magpasuri kung may nararamdaman ng mga sintomas na nabanggit natin ng mahigit sa 2 linggo. Pangalawa, pag nagpakonsulta, ang una pong gagawin dyan, pag suspicious talaga o high risk yung pasyente, ipinapa-examine po ang plema. Okay? Ito yung tinatawag nating sputum AFB microscopy. Pagka-submit po ng plema, kukuha rin sila ng kaunting bahagi nun para idadaan sa tinatawag na TB gene expert. Ito po yung parang amplification ng particle ng mikrobyo para hanapin kung meron talaga siya. Pangatlong pwedeng gawin po is yung X-ray. Simple X-ray. Pwede na po naming magamit yun para ma-diagnose ang TB. At pag na-diagnose po ang TB, hindi na po kailangan magdalawang isip pa kung gastos na naman to dahil libre po, emphasize ko po, libre po ang gamutan ng TB sa ating mga health centers at mga designated DOTS o DOTS treatment centers. Hindi lang po bahagyang gamutan. Kompleto po yung buong gamutan hanggang matapos yung gamutan. So,
sana wag na silang magdalawang isip na dagdag na gastos. Dahil libre po, binibigay po ng ating pamahalaan. Gandang na-inform tayo ni Doc Ian, no, mga health checkers. So kung sakaling magpatingin, no, sa ating mga health centers ay available pala. Kung sakaling meron tayong TB ay yung buong gamutan libre, Doc, no? Napakaganda po niyan. So Doc Ian, siguro itatanong na din po natin, no, na ano po ba yung mga treatment or management options na pwedeng i-expect ng ating mga health checkers kung sakali po sila ay may tuberculosis? Okay po. Once proven by bacteriologically, ibig sabihin may nakitang mikrobyo sa plema, or clinically may findings sa x-ray at may simptomas talaga, uumpisahan natin kaagad ang paggagamot. Meron dalawang commonly yung common TB, up to 6 months at least ang treatment. May unang dalawang intensive phase na tinatawag, na kung saan 4 na gamot po ang ginagamit namin. At yung susunod na 4 na buwan ay yung maintenance phase na kadalasan 2 gamot lang yung ginagamit. Ngayon, baka magtanong sila, kadami naman ng gamot. 4 na klase sa unang 2 buwan, 2 klase sa susunod na 4 buwan, buwan. Pero ngayon, may nagawa na pong mga gamot na yung 4 na active drug o yung gamot na yon ay nakapaloob sa iisang tableta. Na depende po sa timbang ng pasyente, maaring 3 tableta, 4 na tableta, 5 tableta sa isang araw ang iinumin. Hindi po kagaya nung dati na umaabot po sa 7, 8 hanggang 11 tablets per day dati ang iniinom ng isang pasyente. Ngayon, nasimplehan na po ang paggamot. So, depende sa timbang, pwedeng 3 hanggang 5 tableta araw-araw sa buong 6 na buwan. Yung huling 4 na buwan, maliliit na lang po yung tabletang ibibigay sa kanila. Yung unang 2 buwan, dahil nga po 4 na gamot ang nasa isang tableta, medyo may kalakihan ang bawat tableta. Subalit, yung susunod na 4 na buwan hanggang matapos ang gamutan, maliliit na lang po yung tableta. So, ganun po ang gamutan. Simple na po ngayon, hindi na po kagaya dati. Simple at libre, Doc Ian, no? So, gusto natin emphasize na libre siya at talagang pinasimple para mas madaling inumin, no, yung ating mga gamot. Doc Ian, siguro magandang alamin din naming mga health checkers, ano po ba yung importansya, bakit po kailangan kumpletuhin itong usually 6 months na gamutan patungkol po sa TB? Napakaganda ng tanong mo, Teacher Ellie. Una, kaya tayo naggagamot ng mga taong may TB para wag nang kumalat yung mikrobyo. Dahil ayon sa pagsusuri, pag may isang taong may active TB na hindi naggamot, maaari siyang makahawa ng mga 8 sa isang taon. So, imagine mo yon, na-multiply napalaki yung problema. Pangalawa, bakit natin sila gagamutin? Para hindi na lumala. Bakit 6 na buwan? Dahil nga po, medyo komplikado talaga ang paggagamot sa TB. Maliban dun sa mikrobyong nasa labas lang, nasa lining lang ng baga, for example, meron pong yung mga nakatago sa loob ng ating cells mismo. Kaya yun yung mga mahirap abutin ng gamot. Kaya kailangang 6 na buwan. Ang tanong na naman dyan is, pagkatapos po ng 2 buwan, okay na ako. Malusog na ako, wala nang simptomas, maganang kumain, medyo nga bumibigat na ang timbang. Pwede na po bang itigil? Hindi po. Kailangan pong tapusin yung 6 na buwan na paggagamot para sigurado pong walang natirang mikrobyo o walang natirang mikrobyo na nakalabas na hindi nalalabanan ng ating katawan. Ano po ang magiging epekto pag biglang tinigil at hindi na tinuloy? Number 1, ang pinaka-pangit na epekto po nito ay nakaka-develop tayo ng drug-resistant TB. Ang ibig po sabihin nito,
Uminom kayo ng gamot, hindi kompleto, bumalik yung sintomas pag tinesting yung mikrobyo, hindi na pala epektibo yung mga regular o first line, itong mga libreng gamot. So, kailangan nating magbigay ng second line na gamot. Meron din pong libreng mga gamot na second line. Subalit, hindi na ho sila kasing epektibo nung mga first line drugs. Pangalawa, umaabot po ng 2 taon ang gamutan. So, imagine nyo lang yung 6 months, naging 2 taon. At least 2 years. Pwede pa pong humaba, depende sa sitwasyon ng pasyente kung sapat ba yung gamutan na yun o baka hindi pa siya gumaling kaya kailangang i-extend o pahabain yung gamutan. Pangatlo, yung mga second line drugs po, mas matindi ang side effects nila kaysa ditong mga first line drugs. So, napakahirap ng sitwasyon pag hindi naagapan at hindi nagamot sa unang pagkakataon ang tuberculosis. So, huwag nating pabayaan. Yun po pala yung importansya, Doc Ian. No? Mabuti po na paalalahanan nyo kami. Kasi yun po talaga yung usual na tanong no? Kapag wala ng sintomas, kailangan pa ba itong ituloy? No? So maganda na nabanggit din natin kung ano yung possible effects no, kung hindi ito makompleto. Tulad ng maging drug resistant, tumagal yung gamutan, at mas matinding side effects ng mga susunod na kakailanganing gamot. No? Doc Ian, I'm sure tanong din po ito ng ating mga health checkers, lalong-lalo na pamilyar po sila sa mga nakakahawang sakit no, tulad ng COVID. Meron po bang mga special na kailangang gawin? Yung mga, halimbawa po, meron po akong kasama sa bahay na na-diagnose na may TB. Meron po bang mga special precautions, ganyan na kailangang gawin para po hindi sila mahawaan? Ang una na kailangan gawin, gamutin yung may TB. Dahil naipakita po sa mga datos, pagsusuri, na kung hindi gaano kasymptomatic yung pasyente, wala siyang masyadong nararamdaman, hindi ganun kalala. Mga after 2 weeks to 1 month siyang naggagamot, madalas hindi na sila nakakahawa. So, yun ang una natin gagawin, yung gamutin yung may sakit. Pangalawa, improve po natin ang ventilation. Okay? So, maaliwalas na kapaligiran, yung may sunlight, kasi nakita rin sa mga pagsusuri na yung ultraviolet rays sa ating sunlight na papatay niya yung mikrobyo. O habang hindi pa nagagamot masyado yung pasyente, siguro maaring paggamitin siya ng mask. Nasanay naman na tayo nung kapanahonan ng COVID na mag-mask. Kung uubo siya, yung cough etiquette yung tawag, tatakpan ang bibig at ilong pag inuubo. Hindi ho kailangang ihiwalay. Ito na naman po yung mga madalas na tanong. Hindi ho kailangang ihiwalay ang kutsara, tinidor, baso, pinggan, kumot dahil hindi ho siya nakukuha doon. Ang TB po is parang COVID, airborne. So, yung mikrobyo nakalipad sa hangin. So, yun nga, ang pinakamabuti is well-ventilated and distancing muna. Yun ang pinakamagandang precaution. At saka ang pinakamagandang prevention is to treat somebody with appropriate drugs kung may TB sila. Yun ang pinaka-importanteng component ng pag-prevent ng pagdami ng TB. Gamutin yung may sakit. Dok, Iyan, napakaganda po nung nabanggit ninyo no, na talagang kailangan tulungan natin na maggamot kung meron man tayong kasamahan sa bahay. No? Pati na rin po yung mga nabanggit nyo kanina kasi usually po talaga no, yun yung thinking no, na ihihiwala yung mga gamit, ganyan no, na tingin ko po parang mas nalolo yung kanilang moral no, lalo natin. Yes, so maganda po na nabanggit natin sa ating mga health checkers na itong mga bagay na ito ay hindi naman kailangang gawin, no? At nabanggit din po ni Doc Ian sa atin na kapag maganda ang gamutan at tuloy-tuloy within 2 weeks to 1 month, tama po Doc Ian, no? Hindi na po nakakahawa. Pwedeng hindi na hindi nakakahawa. So, malamang at hindi na sila nakakahawa. At may dadagdag ko, prevention din yung tamang pagkain, nutritious diet, exercise, basta healthy lifestyle, pag-iwas sa paninigarilyo, o pagtigil pala sa paninigarilyo, pag-iwas sa alak, pag-iwas sa mga
illegal na drugs dahil ito yung mga nakapagpapababa ng immunity or resistensya ng katawan. So, healthy living, malaking tulong para huwag mahawa sa tuberculosis. Doc Ian, actually, ang next na tanong ko sa inyo ay yung mensahe nyo para sa ating mga health checkers para mapanatili ang kanilang general health at wellness ng ating mga kababayan. Kaya nga po, actually walang special something na kailangan gawin. Yung regular na, siguro naman alam na natin na a well-balanced diet, yung mababa sa taba, mababa sa mantika, maraming gulay at prutas, kaunting karne, mas maraming isda. Actually, pag kumain tayo green leafy vegetables, actually, pag nakakain tayo ng ganon, well-balanced diet 3 times a day or araw-araw, di na po kailangang bumili ng supplemental na vitamins pa. Magagalit sa akin yung mga ibang nagbebenta ng vitamins nito. Pero sa tingin ko, make your food your medicine. Siguro yun ang matipid na epektibo pa. Dahil, yun nga, buong pamilya makikinabang. Kaysa kung bibili ka ng vitamins, isa lang iinom, isa lang nakinabang. Samantalang kung bumili si nanay ng masustansyang pagkain at nagluto siya ng masustansyang pagkain, buong pamilya nakinabang. So, buong pamilya naging malusog. So, yun ang aking pagtingin. And regular exercise. Kasi ang inactivity nakaka-cause ng maraming sakit at nakakababa rin ng resistensya ng immunity. So, hindi naman po kailangang yung pumunta na naman sa gym para magbayad, magbuhat ng mabibigat o kung ano-ano. Yung regular po na brisk walking at least 3 times a week, 30 minutes per session. Ang sabi nila, nakita na talaga na malaking tulong po ito sa pag-prevent, hindi lang sa TB pero halos lahat po ng sakit maiiwasan sa regular na exercise. Very practical tips ang nabigay sa atin ni Doc Ian, mga health checkers. So, Doc Ian, para sa ating mga health checkers na may mga katanungan pa o kaya sa mga gustong magpatingin po sa inyo, saan po ba ang inyong clinic? Ako po ay connected sa Department of Medicine ng Cagayan Valley Medical Center dito sa Tuguegarao City po. Isa po ako sa mga pulmonary medicine consultants ng nasabing hospital. It's a government hospital po sa medical center sa Tuguegarao. Doc Ian, bago po natin isara ang ating panayam, nabalitaan po namin na kayo daw po ay parte ng Medical Alumni Association ng Scintilla Juris. Pwede po ba naming malaman yung tungkol po sa inyong 17 postgraduate course in medicine at sino po ang mga host ng event na ito? Opo. Since 17 years ago po, ang Scintilla Juris Medical Alumni Association ay nagkakandak ng taon-taong postgraduate medical course. Nung bagong mag-pandemic, ito ay face-to-face, no? Kinakalat namin ito sa mga chapters namin. So, we have it sa Ilocos, sa Cagayan, sa Bicol, Metro Manila. Basta, umabot na kami hanggang Visayas. Pero this time, we're having our 17th. Gaganapin yung 17th postgraduate medical course. Mix ito, may face-to-face at saka may online on September 14 ng 8 to 12 a.m. Ito po ay free. Okay. Kung maaari sana baka pwede nyo rin kaming tulungan para imbitahin sila at ibibigay namin yung Zoom link or link for the online conference. It's open to lahat ng physicians and other allied medical health workers. Ang host po sa pagkakataong ito dahil it's the 50th anniversary of the UST Scintilla Juris chapter, kami po ang host, ang punong abala ngayong taong ito. So, iimbitahan ko po lahat ng members ng Scintilla Juris at lahat po ng mga gamot, nurse, and other medical allied specialties to participate, listen, and maybe learn
from our experiences and expertise in the field of medicine. Libre po. Walang singil. Yan. Binabati po namin, Doc Ian, ng inyong grupo, ang UST chapter ng Scintilla URI sa inyong 50th founding anniversary celebration. So, gaganapin po yan, no? September 14, 2024. Sana po ay kayong sa September 16 pa po pala, maglulunsad din kami ng medical mission in Quezon City sa Batasan Hills. Yung exact place, hindi ko po kasi alam. Siguro ipapa-announce na lang namin yung exact venue later. 8 to 12 a.m. po, kalahating araw na free medical mission. Wow. So maraming salamat po sa inyong grupo. Sana po ay patuloy na magtagumpay kayo sa inyong pagsisilbi para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga health checkers natin at kay Teacher Ellie. Thank you very much. Maraming salamat din po, Dr. Roderick Ian Reyes. Kaya mga health checkers, magtulungan po tayo para tuldukan ang tuberculosis. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama po natin ang isang program advisor na nangunguna ng mga proyekto para sa pagpapabilis sa epektibong mga initiative sa paglaban ng TB sa ating mga komunidad. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.